Yan, hello! Isang magandang hapon sa ating mga ka-MUG at siyempre sa ating mga kabatas at kay-UB. At muli, sana namang welcome sa isa na namang video reaction mula sa inyong Lolo Mag. Okay, so itong video na to, alam niyo yung mga, meron ako isang video na siguro nasa ano na yun, 50,000 views. Yung mag-asawa na pumunta kay Rapi Tulfo na nag-rally umano. No, para lang mapansin. Yun yung hindi na nga tinulungan, pinahiya pa. So, ang daming comment. Sabi nila, hindi lang daw yan yung pwedeng tulungan. Mas marami pa doon malaking problema na nakapila na dapat tulungan ng Rafi Tulfo, no? Na dapat na fini-feature sa kanilang RTIA YouTube channel. Pero itong video na to, I think masyadong mababaw, no? Parang yung sabaw kalabaw ni Atty. kagabi. Pang barangay na kaso, pinakailaman ng RTIA na naman. May content lang, parang ganon. So, panoorin natin, no? Para malaman natin kung sabaw nga ba to. Kasi po, binastos po ako ng isang fishball vendor. Tabasin natin yung taba mo. Lagay natin sa kawali. Ganda ni ate. Ayoko yan, ate. Paano po natigil yung sitwasyon na yun, o yung pag-aaway na yun? Inawat po sila po ng mga tao din po. Raks. Kasi po nung gabi po na yun, kasalukuyan pong nagliliga po ng basketball. Liga ng basketball. Opo. So, may dala na kagad siya. Anong pinagmulan? Bakit na niya nakaaway yung asawa mo? Kasi po, binastos po ako ng isang fishball vendor. Okay. Bali po, nag-concern lang po ako dun sa fishball vendor na bakit hindi mo dagdagan yung mantika ng kawali mo kasi dumidikit na po sa kawali. Mm-hmm. Well, di kaya nakikialam to si ate. Kasi bakit mo tuturuan yung fishball vendor kung dati nang nagtitinda yan? Siyempre alam niya yung ginagawa niya, di ba? So, I think dahil lang sinabihan mo na dagdagan yung mantika doon sa kawali, magagalit na at babasusin ka na. Well, hindi natin alam, no? Kasi sa video na to, hindi na interview yung fishball vendor at saka yung tumulong sa kanya. So, ito, opinion lang natin. Opinion ko lang, no? Kasi bakit kasi mapakailaman niya pa? Hayaan niyang magtinda yung vendor sa kung sa anong way niya gusto. Di ba? O tapos sasabihin niya na bastos siya dahil sinabihan siya na tanggalin yung taba niya at gagawing mantika. Di ba? Na-insulto. Hindi naman pambabastos yung pang-insulto yun. Yeah. Okay, tuloy natin. Ang sagot po sa akin ng fishball vendor, tabasin natin yung taba mo, lagay natin sa kawali. So, ininsulto na kayo. Ininsulto po ako. Ayoko yan, ate. Aawayin ko Kaya din yun. pinuputol Tinamaan si Sherry. na natin kagad. Aawayin ko din yun. Kaya po nagalit yung asawa ko kasi dun po mismo sa harap ng asawa ko sinabi yun. Itong tao na may hawak ng kutsilyo na may balak na saksakin yung asawa mo, siya yung fishball vendor? Hindi po. Hindi po. Kinakampihan niya po yung fishball vendor. Okay. Kumbaga po sinasanggan niya yung fishball vendor na hindi daw pwedeng ganunin doon yung fishball vendor. Okay. Na, Okay. So may tumulong. Bakit may tumulong? Di ba? Siguro, baka naargabyado yung fishball vendor. Kaya may tumulong. Di ba? O, tuloy natin. Okay. Tapos bumili po yan sa tindahan dito sa may kinatatayuan ng asawa ko. Ang sabi po sa kanya nung pusa na yon na si Brian Elyaso. Ang sabi po sa asawa ko tsaka dun sa isang Pusa. lalaki, gusto nyo patayin ko kayo? Ngayon, nagalit po yung asawa ko. Ang sabi po ng asawa ko, umuwi ka na. Kasi ayaw nga po patulan ng asawa ko. So, madalit sabi, paano sila, saan kumuha ng kutsilyo yung itong si Brian Elyaso? Yan po sa bahay po nila. Yan na naman, picture na naman. Oh. Walang kaalam-alam yung tao nilalabas yung picture niya. Di ba? Bawal yan eh. Pag RTIA gumawa, hindi bawal eh. No? Pag tayo gumawa niyan, kaso agad tayo dyan. Kasi Pumunta po sa kung bahay makikita nila. po sa video, umuwi po muna siya dun sa bahay nila eh. Tapos kumuha ng kutsilyo. Kumuha ng kutsilyo, lumabas po siya, sumugod po siya dun sa asawa ko. Dun sa dalawang tao.
Rayan, magandang hapon Yes. sa iyo. Ay, magandang hapon po, sir. Oo, naumpisahan na ng pagkwento rito ni Baby Aiza Prado, yung tungkol sa nangyari na pagtangkang pagsaksak sa iyo ni Opo. Brian. Opo, sir. Oo, nung matapos na maawat kayo, ano bang ginawa mo? Nagreklamo ka ba sa pulis? Sa barangay po, sir, nagpa-blatter po ako. Nagpa-blatter ka lang sa barangay. Matapos dun sa pagkaka-blatter dun sa barangay, wala ka nang ibang ginawa? Hindi ka nagsumbong sa pulis? Hindi na po, sir, kasi po, sir, pumunta po sila sa pulis, sir, eh. Sinong pumunta sa pulis? Sila po. Oh, pumunta sa pulis, yung dalawa, yung fishbowl vendor at saka yung kumampi. O bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? Bakit kailangang magreklamo nila kung alam nilang sila ang nakaargabyado? Instead na tumakas sila, di ba? Pumunta sila sa pulis. O, tuloy natin. Yung sila po, yung si Brian Elyaso, Opo. Opo. ano raw ginawa nila ro sa pulis? Yung pulis po, nagpa-medical daw po sila, sir. Tapos po, pinuntahan po ako sa bahay ng mga pulis. Oh, ano sabi ng pulis sa iyo? Nagpa-medical, ibig sabihin may tama yung dalawa. 'Di ba? So hindi ibig sabihin dito sila yung argabyado dito kasi ito kasi hindi nga nila kinuhanan ng statement yung dalawa. Pero siguro nga kaya hindi nakuhanan, siguro hindi sumasagot sa tawag. Malamang alam nila na iko-content lang sila. 'Di ba? So hindi sila sumagot. So ito yung nangyayari. Bakit sila pumunta at nagpa-medical? Ibig sabihin may tama sila. 'Di ba? O kaya nagpunta ng pulis. So pwede rin natin sabihin na inunahan silang magdemanda, parang ganon. 'Di ba? Inunahan magdemanda tong dalawang mag-asawa. Pero sila naman nakabot sila ng barangay. Patuloy natin. Eh, sabi ko, sir, bakit po ako sasama sa inyo? Kung sasama po ako sa inyo, sa barangay, sir, kasi nakapagpa-blatter lang po ako dyan. Oh, ibig mo sabihin si Brian nagreklamo rin sa pulis. Opo. Ano raw ang reklamo niya? Tinaktan niyo mo siya? Sinaktan daw po. Eh, kami po ay sinugod na biglang saksak. Hindi po kami nakahilag, sir. Patay po kaming dalawa. Oo, Talaga ba? sige. So hindi natin alam kung totoo yung sasabi niya. Tuloy natin. So, ang estado ngayon, ikaw meron ka lang pa-blatter sa barangay, siya naman, Opo. na-verify mo ba kung nakapagsampa siya ng reklamo sa pulis o meron ng sinampang reklamo laban sa iyo ng pulis? Opo, yung medical lang daw po, yung medical. Nagpa-medical ito si Brian. Baka nagpa-blatter lang din sa pulis tapos may hawak na medical. O baka nagsampa na rin ng demanda. Diba? Kasi siguro naman alam nila na pambarangay yung case. Pero pumunta sila ng pulis, baka mamaya matindi yung injury nila. Hindi natin nga alam kasi nga hindi nila na-interview, di ba? Tuloy natin. Ayan. Opo. Anong balak mo ngayon? Eh, sir, gusto ko po talagang makakaswang po yan, sir. Grabe na po ginagawa yan, sir. Ganito Yung gawin mo. dalawang beses na po yung ginawa sa amin, sir. So, ganito gawin mo. Pumunta ka rin doon sa pulis at mag-file ka rin ng reklamo. Eh kasi nga ate, baka naman pakialamera ka talaga kasi. Di ba? Hindi ko inaano si ate dito ha. Dalawang beses ang ginawa sa kanya. Eh kasi nga, pinapakialam mo yung fishbowl eh. Baka may pinapakialam mo din siya before. Kaya kumampi doon sa fishbowl vendor. Di ba? Next time kasi huwag ka na mangyalam, hayaan mo na sila. Kung naman gusto nilang ganyan sa buhay. Magpakuha ka ng statement, tapos dalhin mo yung video na ipinakita nyo rito para naman makita ng pulis na siya ang aggressor, siya yung papalusob at may hawak pang kutsilyo. Tamo, abogado yan. Pero one-sided. Nakita lang niya sa video nang sumusugod ito. Eh kasi baka mamaya kaya yan umuwi, baka na suntok, or may hawak ding pamalo yung lalaki na kalaban, yung asawa nitong babae. Kaya umuwi para kumuha ng kutsilyo. Hindi totoo, baka hindi totoo na pinauwi lang niya. Diba? May one-sided itong agad itong RTIA. Ito yung palagi na lang na nangyayari dyan di ba? Ito yun natin. No? Opo. Kaya parang palalabasin na kung meron man siyang natamong Galos o ano po. galos lang o malamang sa kagagawa lang ng self-defense nyo yun
nagdidepensa. Biro mo, may kutsilyo kung hindi nyo ginawa yun. Parang My goodness, attorney, abogado ka po. Pwede rin pong sabihin na self-defense lang din yung lalaki. Kasi hindi nyo naman nakuha na ng statement nga. Diba? Tuloy natin. ako, tinusok niyo siya o pinalo niyo siya ng... Ang kiniklaim po niya, attorney, sa barangay, pinagpapalo daw po siya ng bangko, pinagtulungan daw po siya ng mga tao dyan. so hindi lang ito si Rayan ang nirereklamo Opo. niya. Kumbaga po, pati yung mga tao na nag-awat lang is tinadamay niya. Yun nga, tama nga. Kasi gantong gawin ninyo, maggawa rin kayo ng kontrang reklamo o kontra demanda Actually laban po, sa kanya. attorney, nung time po kasi na nangyari yun, kinabukasan po, nagpa-blatter po kami sa barangay, nagreklamo na po kami. Tapos ngayon po, nag-hearing po kami ng... Kasi di ba kung ikaw ay kung gumigit na ka lang talaga as a mediator, di ba pwede mo sabihin, baka naman kasi may hawak ka rin na kung anong bagay. Kaya tumakbo pa uwi yung kaya kumuha rin ng armas niya. Di ba? Hindi eh. Walang ganun eh. Walang critical thinking, kumbaga yun. Roy. Tatlong beses sa barangay, Oo. palupon na po kami, attorney. Okay. Opo. So, balak po talaga namin is... Nasa barangay pala yung kaso, bakit nandyan ka sa RTIA ngayon? Meron naman palang proseso na, nasa proseso na. O ngayon, ito namang RTIA, tanggap lang din ang tanggap. Diba? Tapos, masabihin, hindi lang yan ang problema, marami pang mas malalaking problema. Malaking problema ba to? Nasa barangay na nga yung kaso. Ituloy po talaga para Yung po mga tulponatics talaga eh. Patanga-tanga kayo no? mabigyan ng lesson tong si Brian Elyaso alias Sige. Kung Pusa. ano man ang determinasyon ng barangay, di ipagpatuloy ninyo. Opo. Kung sabihin ng barangay na wala silang... Yung may pagtanggol lang si Rapi Tulfo. Diba? Doon nga sa comment na sinasabi ko, doon sa video ko na yan. May pagtanggol lang si Rapi Tulfo, diba? Nagbubulag-bulagan tong mga tatanga-tangang Tulfonatics eh. Diba? Yan nyo nga Sabi nyo, diba? Sabi nyo, mas marami malaking problema na dapat tulungan. Ito, malaki pang problema to. Obvious naman, kaya nandyan si ate para sa ayuda eh. Jurisdiction, pumunta kayo sa police at para makapag-file, magbigay kayo ng statement para naman makapag-file ng kaso laban dito kay Brian Elyaso Attorney, sa may Fiscal's Office. May tanong po ako, attorney. Yung CFA po ba, attorney, kanino po ba binibigay dapat yun? Certificate to file action. Opo. Di doon sa complainant. Kasi po, sabi po sa barangay, both daw po, binibigyan daw po ng CFA. Di ba? Tingnan nyo yung tono ni ate Parang gusto niya pang ireklamo pati yung barangay. Okay, ngayon, mamaya, makikita ninyo kung ano ang reaction nung kapitan. Tuloy natin. Baka meron din siyang kontra-demanda eh. Okay po. Di ba? Katulad nun, sabi ninyo, nagpunta na siya sa police. Nakapagdemanda na, magdidemanda na rin yung kalaban nila. Ngayon, mauunahan ka pa. Kasi nandyan ka sa RTIA, yung kalaban mo, nabigyan na ng CFA, nakapagsampa na. I think hindi naman i-accept ng pulis yung case kung kung medyo hindi matindi yung tama ng injury ng kalaban nyo ng kalaban nila di ba? Hindi ibabalik ng pulis sa barangay yan di ba? Hindi naman siguro lahat ng pulis ay inosente sa batas. Meron talagang pulis na alam din talaga nila yung mga batas natin. Di ba? Tuloy natin. Nagpunta po sila sa pulis para po imbestigahan at magtanong kung ano pong nangyari. Pero hindi naman po nakasama kami. Hindi po nila kinuha yung asawa ko dahil naunahan po namin. Yun lang nga. Kung ang Blatter. ibig sabihin kasi ng certificate, yung CFA, Certificate to File Action yan, sabi ng barangay, pwede na kayong dumulog sa korte at mag-file na kung anumang kaso. Opo. Ang gusto ko naman, kung meron na kayong Certificate to File Action, ipagpatuloy ninyo, pumunta kayo sa police para makulang kayo ng statement, ibigay nyo lahat yung mga ebidensya na meron kayo, Opo. para naman yung police, siya ang magpa-file sa piskal. Opo. Tutulungan po kayo ng piskal. Malamang sabihin ng pulis,
sige, papile ko rin tong kaso ninyo laban sa kanya at kung siya, meron siyang kaso na laban sa inyo, ipapile yon sabay. Bahala na yung piskal ngayon, i-determine na ng piskal kung sino talaga ang pwedeng filean ng kaso sa inyo. Sa totoo lang po, kaya din po ako lumapit dito kasi po, may nagpapabalita po kasi na may kamag-anak po sila na. Oh. Ayun tayo eh. Grabe tulpo yung instruction ng ano eh. Diba? Mga style eh. O, sabi mo naman, may impluwensyahan. Goodness. O, edi mag-inhibit ka. Saka sakali. O, tuloy natin. Chairman, gusto lang po namin na ilapit ho uli sa Tingnan natin yung reaction ni Kapitan. inyo kasi ang sabi po nila, nag-issue na po kayo ng Hindi pa po. certificate to file action. Hindi pa po, sir. Wala pa po. Masyadong advance siya, Tor. Wala naman sinabing nag-issue na. So may ano pa? Katatapos pa lang po sa akin yan ang hearing ko ng 15 days. Opo, At patapos tapos pa po sa akin lang ng po. 15 days. Maglulupon pa lang po kami. regulation. Okay. Mapupuwan na Si po. ate pa bulong-bulong eh. Ang tawag ito. Damage control ba tawag dyan? Sa lupon yan, rapol na po sa Monday. Sige po. Papupuntahin po na. Porlupon na pala. Nagpunta ka ba ng RTI, ate? Para saan? Ayuda? O para mas kampihan ka kasi nauna sila sa pulis. O, diba? Tutuloy natin. Sila sa inyo, no? Para po ma-aksyonan na maigi ito, no? Kasi balak din po nila. Ina-action na naman eh. Usually po, ina-action na naman po kasi nasa proseso na po yan eh. Opo. Yun din po naririnig namin. Kaya lang, pababalikin po namin sa inyo para ipagpatuloy po ninyo. Kung tutusin nga ito, dapat din nyo na tinanggap yan eh. Sa interview nyo pa lang sa staff nyo, dapat din nyo na tinanggap yung case na yan eh. Dapat pinabalik nyo na lang agad eh. Diba? O, sabaw content to. Sabaw content. Diba? Tuloy natin. Kung ano mang investigasyon na isinasagawa Hindi ko ninyo. lang po nalalaman sa mga tao na yan. Oo, nagalit na si Kap. Nagalit na si Kap. Kasi ginagawa niya yung trabaho niya eh. Bakit nandito itong babaeng to? Tuloy natin. Kasi pinag-proseso naman namin ng ayos. Bakit pumunta Oo. sa inyo? Chairman, hindi naman po kayo nirereklamo rito eh. Kahit na Kap ay attorney, kahit hindi siya ang nirereklamo, insulto sa kanya yan. Kasi nga, ginawa naman niya yung trabaho nila as a barangay captain. Di ba? Tapos, bakit nandyan yan? Ba't tinanggap nyo? Anong purpose nyo? Di ba? Para ipahiya sana yung dalawang akusado nyo, inaakusahan ng babae, ng mag-asawa? Kaso hindi sumagot sa tawag nyo, ganun? Abaw content. Napakabuti nga po ni Chairman. Noak sa atin, napakabuti rin ni Chairman. Bakit ka nandyan? My goodness. Ubang Rapol na nga yan. Alam naman nila yan eh. Oo nga po, Chairman. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo yung nirereklamo rito. Opo. Ayaw niyo po ba silang pumunta rito sa amin? Kasi po, Wag daw mag-alala. Hindi nag-aalala si Kap. Yeah. Yung kay Kap kasi, ginawa naman nila yung trabaho nila. Bakit nandyan yan? Parang hindi maintindihan ni attorney. Hindi naman sinasabing magaling ako, attorney. Hindi mo sinasabing mas matalino ko sa'yo. Ikaw, abogado ka eh. Kaya lang, dapat alam mo yun, attorney. Hindi mo na kailangan sabihan si Kap na wag matakot. Alam ni Kap na wala siyang nilabag. ginagawa po namin sa barangay, ang trabaho namin Oo, ang di ba? tama. Opo. Oh. Maganda po sila matapos ng telefon. Nagsipay po sila. Ngayon, dapat kung hindi nintindi ni Kap yung kaso niya, o naman natapos sila sa lupon at walang ginawa yung pulis, ba nag-file siya ng case. O walang ginawa yung pulis, doon siya magpunta dyan. Dapat doon niya ginawa yan. Dahil tulponatik siya, di bumalik siya dyan kung gusto niya. Pumunta siya dyan kung gusto niya, di ba? After doon sa barangay, para naman yung barangay hindi na-insulto.
makakatanggap po sila. Pamingat kasi pwede po nila ipahin sa korte. Sige po. Wag naman po sana ikagagalit ninyo, Chairman, na sila ay pumunta rito at humingi ng tulong. Hindi naman po kayo red agency. Ano Kung po? kayo red agency, okay po. Hindi po ba na proseso namin ng Oo. ayos? Opo. Nandun na kami sa proseso. Pinaliwanag ko na hindi sa babae. Baka yung babae nagpunta dyan. Sabi ko, antayin mo matapos siya sa 15 days. Talupon. Oh. Balik ka uli. At Sinabi sa amin, bibigyan na namin ng GP. Pagyan kayo. Mm. Pagkas kayo mapagkalooban ng GP at lahat ng dokumento. Lahat din ng CCTV. Sige. Upon the request of the lawyer, bibigyan namin kayo ng record ng CCTV. Sige po. Lahat po piniliwanag ko yun sa kanila. Chairman, Ano pala? Ano pala eh? Ba't nandyan yan? Ba't tinanggap nyo? Sorry, tungol. Diba? Pag yung problema ng mga mas malala pa dyan, di nyo tinanggap. nandito po, naririnig niya po yung sinabi ninyo, Chairman. So, pababalikin na lang po namin sa kanila. Siya sa inyo, ano po? Dapat nga, di nyo na tinanggap yun. Pinabalik nyo na agad eh. Yung po ba yung babae? Opo, opo. Opo yun, pinaliwanag ko na po sa kanya kahapon yan eh. Oh. Rayan, Yes, sir. siguro narinig mo naman yung mga usapan dito. Opo. Ngayon, gusto pa ninyong mag-file ng kaso, no? Laban dito kay Brian Eliaso. Pabalikin muna namin kayo doon kay Chairman na Belerado Hernandez na ang sabi niya rito mismo sa programa, handa daw siyang tulungan kayo para makapag-file ng kaso. Ano? At tungkol naman dun sa takot ninyo, sa seguridad ninyo, binibigyan naman niya tayo. Anong takot, attorney? May reklamo din yung kabilang panig. Paano magbabantay yan kung may reklamo din sila? Diba? Ito mga to, invento time din eh. Paano mana sa amo? Ng assurance na walang mangyayari sa inyo at bibigyan din daw kayo ng proteksyon. Ano? Wala naman sinabi si Kapi. Ewan ko lang nag-usap sila off-air ha. Invento time ang pucha. Tuloy natin. Opo. Mr. Rayan, okay, maraming salamat. Ano? Okay. Thank you po. Okay. Okay mga ka-MUG, no? Mga batas, mga ka-UB. Grabe. Bandang uli, invento time pa. Taklang putakte, oh. Oh. Diba, dapat yan, hindi na nila tinanggap yan. Sabaw na content yan eh. Diba? Pinoproseso naman ni Kapitan. Oh, kasi binabaon nyo yung dalawa. Nawala dyan na hindi nyo nakausap, binabaon nyo. Sabihin ninyo, kitang-kita sa video na ang sumusugod yung kalaban nila. Iba paano kung bumalik na sa bayan, kumuha rin ng armas sa dahil may armas tong kabila. Oh. Diba? Kailan na mga ka-MUG na mga kabatas, saka mga ka-UB. At muli, isang magandang hapon sa inyo lahat. At syempre, huwag natin kalilimutan na siya na tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.